Mga kaibigan, handa na ba kayong maramdaman ang kilabot sa isang ordinaryong kapihan sa Makati? Sa gabing ito, isasalaysay ko ang isang kwento ng apat na magkakaibigan na nagtipon-tipon sa isang kapihan, ngunit ang kanilang simpleng kwentuhan ay nauwi sa isang nakakakilabot na karanasan. Habang umuulan ng malakas sa labas, napansin nila ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid, tila ba may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ano kaya ang tunay na kwento ni Isidro tungkol sa trahedya sa lokal na sementeryo at ang babaeng nagngangalang Dina? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang misteryo sa likod ng Ang Dilim sa Kapihan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si Anton. Nakatira ako na ngayon sa Makati, pero lumaki ako sa probinsya ng Batangas. Napadpad ako dito dahil sa trabaho at dito ko rin nakilala sina Jervy, Mara at Isidro. Madalas kaming magkita-kita sa isang kapihan dito sa Makati para magtrabaho at magkwentuhan. Naging malapit kami sa isa't isa dahil sa mga pinagsamahan naming hirap at saya. Sa isang kapihan sa Makati, umuulan ng malakas sa labas habang kami ni Jervy, Mara at Isidro ay nakaupo sa isang sulok, napapalibutan ng mga laptop at mga tira-tirang pizza. Ang ilaw mula sa mga poste ng kalsada ay bahagyang pumapasok sa loob ng kapihan, nagbibigay ng malamlam na liwanag. Ang pangit ng lasa ng frappe na to, Isidro, reklamo ni Jervy habang nilalapag ang baso. Tumango si Mara bilang pagsang-ayon. Oo nga, parang tubig na may asukal lang. Tumawa si Isidro. Pasensya na, hindi ko rin alam na ganito ang lasa. Alam nyo, malapit na ang pista ng pelikulang Pilipino, sabi ni Mara, na nagbabalik ng aming mga alaala ng mga pinagsamahan naming trabaho at mga gimmick. Naalala nyo pa ba nung una tayong nagkakilala? Tanong ko at nagsimula kaming magbalik tanaw. Sa pag-uusap, may kakaibang lamig na pumalot sa kapihan at ang paligid ay naging tahimik. Isang kakaibang enerhiya ang naramdaman ko na para bang hindi kami nag-iisa. May kwento ako, sabi ni Isidro, tungkol sa isang trahedya sa lokal na sementeryo at isang babaeng nagngangalang Dina. Nagsimula si Isidro sa kanyang kwento at ang temperatura sa kapihan ay tila bumaba. Si Dina, simula niya, ay isang babaeng nakipag-ugnayan sa demonyo at nagsagawa ng mapanganib na ritual. Tumigil siya sandali. Tinitingnan kami ni Mara at Jervy na parang hinuhulaan ang aming reaksyon. Sa pagpapatuloy ni Isidro, may kakaibang kilos na naganap sa labas ng bintana. May kung ano na tila dumadaan, ngunit binaliwala ko ito. Alam nyo ba, sabi ni Mara, yung sinapian na kondominium sa Quezon City, may mga karanasan ako doon na hindi ko malilimutan. Tumango si Jervy, maraming kwento tungkol doon. Buwan-buwan, may ginagawa si Dina na kakilakilabot, patuloy ni Isidro. Hanggang sa isang gabi may pinatay siya. Biglang nag-iba ang tono ni Isidro at may kinalaman ako sa kamatayan ni Dina na kumpleto ko rin ang ritual na ginawa niya. Biglang may narinig kaming ingay mula sa labas. Tumayo si Isidro upang tingnan kung ano iyon. Ang kapihan ay nagiging mas tahimik at malamig. Habang wala si Isidro, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Ang bawat tunog ng ulan sa labas ay bumabalot sa amin ng takot. Iba ang kwento ni Isidro kanina, bulong ni Mara sa akin. Tumango ako, nararamdaman ang kakaibang tensyon sa hangin. Bumalik si Isidro na parang walang nangyari. Anong nangyayari sa inyo? Tanong niya. Kita ang pagtataka sa kanyang mukha. Habang pinagmamasdan namin si Isidro, napansin namin ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. May kakaiba sa kanya, sabi ni Jervy. Parang hindi siya ang Isidro na kilala natin. Ang malamig na hangin ay nagmumula kay Isidro
at naramdaman ko ang takot na unti-unting bumabalot sa amin. Ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ay lumalapit. Ang kapihan ay nagiging madilim at ang mga hugis na naglalakad sa dilim ay mas lalong nakakabahala. Hindi ko masigurado kung totoo ba ang nakikita ko. Anong wakas ng kwento, Isidro? Tanong ni Jervy, halatang may halong takot sa kanyang boses. Tumayo si Isidro at ngumiti ng malademonyo. Ang wakas ng kwento ay hindi pa tapos, sabi niya. Ang kanyang boses ay nag-echo sa loob ng kapihan. Biglang nagdilim ang paligid at narinig namin ang mga bulong ng mga kaluluwa. Nagsimula kaming magpanik, hindi alam kung ano ang gagawin. Anong nangyayari? Sigaw ni Mara, hawak ang aking braso. Kailangan nating umalis dito. Tumango ako, ngunit ang mga yabag ay palapit ng palapit. Habang nagmamadali kaming lumabas, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahabol sa amin. Isidro, anong ginagawa mo? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang takot ay bumalot sa amin at naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Kailangan nating lumabas dito, sabi ko. Ngunit ang mga yabag ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Biglang bumukas ang ilaw at lumitaw ang iba naming kaibigan, nagtatawanan. Surprise, sigaw nila. Gulat kayo, ano? Tumawa kami, ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala. May malamig na hangin na bumabalot sa amin, kahit na nagkakatuwaan na ang lahat. Nasaan si Isidro? Tanong ni Jervy, biglang napansin na hindi siya kasama sa mga nagbiro. Hinahanap natin siya, sabi ni Mara, halatang nag-aalala. Lumabas kami ng kapihan at nakita si Isidro na nakatayo sa labas, nakatingin sa malayo. Isidro, anong ginagawa mo diyan? Tanong ko, pero parang hindi niya kami naririnig. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot o kaba. May hinihintay siya, sabi ni Mara, na may kakaibang tono sa kanyang boses. May nakikita siya na hindi natin kayang makita. Isidro, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko ulit, mas malakas na ngayon. Ngumiti siya at sinabing nagsimula na ang tunay na kwento bago siya tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Para kaming na-freeze sa kinatatayuan namin, hindi makapaniwala sa nakita. Naiwan kaming nanginginig sa takot. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Mara, halatang natataranta na. Hindi ko alam, sagot ko, pero kailangan nating malaman kung ano ang totoo. Hindi ko rin alam kung paano namin ito gagawin, pero alam kong hindi pwedeng basta na lang namin palampasin ito. Sa aming pag-uwi, hindi namin maiwasang isipin kung ang lahat ng nangyari ay bahagi lamang ng biro o kung may mas malalim na katotohanan sa likod ng mga kwento ni Isidro. Ang takot ay hindi pa rin nawawala at nararamdaman ko na ang kwento ni Isidro ay hindi pa tapos. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Tanong ko sa sarili ko, habang kami ay napapaligiran ng gabi. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayong gabi ay nagpapakita na may mga sikreto na mas mabuting hindi naungkatin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa dilim. Baka si Isidro ay nariyan lang sa tabi-tabi.